Sa isang bansang binubuo ng libo-libong barangay, bawat isa ay may iba't ibang kwento ng pag-unlad, kahirapan, oportunidad at pagbabago. Ngunit sa gitna ng napakaraming lokal na pamayanan, may ilang barangay na umangat ng higit sa inaasahan. Hindi lamang sa gamit, infrastruktura o antas ng pamumuhay, kundi pati sa antas ng yaman na pumapasok sa kanilang ekonomiya. Ang mga barangay na ito ay hindi basta simpleng komunidad. Sila ay nagsisilbing economic engines ng kani-kanilang lungsod. May mataas na land valuation, may malalaking negosyo, at may malaking kontribusyon sa kabuang revenue ng kanilang LGU. Ngunit mahalagang ilahad na walang isang opisyal at kompletong listahan na taon-taong nagraranggo sa pinakamayamang barangay sa Pilipinas. Ang datos ay nagmumula sa historical LGU reports, public disclosures, land valuation patterns, urban development trends at socio-economic performance ng bawat lungsod. Gayunpaman, sapat ang ebidensyang nagpapakita kung aling mga barangay ang consistent na kabilang sa pinakamalakas ang hatak ng yaman. Ang kanilang yaman ay hindi lamang nakikita sa malalaking gusali o malalawak na lote, kundi sa mismong buhay ng kanilang lungsod, ang trapiko ng negosyo, ang patuloy na pagtaas ng property value, at ang atraksyon ng mga negosyante at mamumuhunan. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Barangay San Antonio, Pasig City. Sa pusod ng Pasig City, may isang barangay na hindi agad mapapansin ng karamihan. Ngunit napakahalaga sa ekonomiya ng Ortigas Center. Ang Barangay San Antonio ay isang halimbawa ng komunidad na may balanseng kombinasyon ng residential at commercial development. Hindi ito eksklusibong village, hindi rin ito industrial zone, ngunit ang posisyon nito ay napaka-estratehiko. Nakadikit ito sa mismong business district ng Ortigas, na isa sa pinakamahalagang financial at corporate hubs sa bansa. Ang barangay na ito ay napapalibutan ng mga mid to high-rise condominiums, office buildings, corporate headquarters, at mga establisyamentong dinadaluyan ng libu-libong empleyado araw-araw. Sa bawat permit, buwis at operasyon ng mga establisyamento, may dumadaloy na yaman na tumutulong sa paglakas ng barangay. Ang property valuation dito ay tuloy-tuloy na tumataas, na nagre-resulta sa malaking bahagi ng real estate tax revenue ng lungsod. Sa mga nakaraang taon, mas lalong sumigla ang ekonomiya ng San Antonio dahil sa paglawak ng Ortigas CBD. Habang tumataas ang demand sa condo living at mixed-use properties, lalo ring tumataas ang halaga ng lupa at gusali sa paligid. Sa bawat pag-unlad ng Ortigas, kasabay nitong tumataas ang antas ng yaman ng Barangay San Antonio. Bagamat hindi ito kasing sikat ng mga high-end gated villages, ang yaman nito ay matatagpuan sa dami ng negosyo at tuloy-tuloy na urban growth. Ito ang uri ng barangay na nagpapakita kung gaano nagiging makapangyarihan ang isang lugar sa pamamagitan ng lokasyon at komersyo. Number 9, Barangay Luz, Cebu City. Mula sa Luzon, lilipad naman tayo sa Visayas, partikular sa Cebu City, ang tinaguriang Queen City of the South. Sa napakaraming barangay sa Cebu, isa ang namamayani sa usapin ng urban economic strength, ang Barangay Luz. Ang Barangay Luz ay hindi isang gated community at hindi rin ito mayaman sa mansyon. Ngunit kung pag-uusapan ay strategic placement at economic activity, isa ito sa pinakamakapangyarihang barangay sa rehiyon. Matatagpuan ang barangay sa mismong gilid ng Cebu Business Park at Ayala Center, Cebu. Dalawang makapangyarihang economic zones na kumakatawan sa industriya, teknolohiya, pamimili at komersyong patuloy na lumalaki. Sa paligid nito ay matatagpuan ang mga high-end condominium towers, hotels, restaurants, BPO offices, at iba pang negosyo na may malaking kontribusyon sa lungsod.
Ang mataas na land valuation sa Cebu Business Park ay natural na nagpapataas sa halaga ng mga lupain at ari-arian sa Barangay Luz. Ang tuloy-tuloy na demand para sa tirahan at negosyo sa lugar ay nagpapalakas sa real estate taxes, business permit fees at iba pang revenue streams. Ang urban development ng Cebu ay lumalawak ng mabilis at ang Barangay Luz ang isa sa direktang nakikinabang dito. Ang pagdami ng mga corporate offices at commercial establishments ay nagbago sa dating tahimik na lugar, na ngayon ay isa ng sentro ng urban lifestyle at ekonomiya. Sa pag-usad ng Cebu bilang isang premier innovation and commercial hub sa Pilipinas, hindi na nakapagtataka kung bakit ang Barangay Luz ay kabilang sa mga pinakamayaman. Hindi ito yumaman dahil sa tradisyonal na konsepto ng luho, kundi dahil sa modernong pag-usbong ng lungsod, isang kombinasyon ng komersyo, teknolohiya at real estate power. Number 8. Barangay Lanang, Davao City. The southern capital of lifestyle, tourism and high-value commerce. Sa timog ng Pilipinas, matatagpuan ang isa sa pinakamabilis umunlad na lungsod, ang Davao City. Sa lawak ng sakop at bilis ng pag-modernize ng lungsod, may isang barangay ang umangat bilang sentro ng turismo, komersyo at high-end development, ang Barangay Lanang. Hindi maikakaila ang malaking pagbabago ng Lanang sa nakalipas na 2 dekada. Mula sa kanilang dating suburban landscape ay unti-unting umusbong ang mga luxury hotels, convention centers, upscale condominiums, yacht clubs at large-scale commercial establishments. Ang presensya ng mga gusali tulad ng SM Lanang Premier, Dusit Thani Residences at iba pang international hotels ay nagbigay ng bagong mukha sa lugar. Bakit kabilang ang Lanang sa pinakamayaman? Una, napakataas ng tourism-related revenue. Bilang isa sa pinakasikat na destinasyon para sa mga business conferences, exhibitions, conventions at leisure tourism sa Mindanao. Hindi maiiwasang umagos ang malaking halagang papasok sa lungsod at syempre sa barangay na nagsisilbing host sa mga establishmentong ito. Pangalawa, sadyang mataas ang land valuation sa kahabaan ng JP Laurel Avenue, kung saan nakahanay ang mga modernong gusali at prime commercial spaces. Tumataas ang tax assessment habang tumataas ang value ng lupa, at ang resulta ay mas malaking bahagi ng revenue para sa barangay at lungsod. Pangatlo, patuloy na lumalaki ang property development sa loob ng Lanang. Habang dumarami ang mga lokal at dayuhang negosyante na naghahanap ng lugar upang magtayo ng negosyo o tirahan, patuloy ding tumataas ang demand sa residential condominiums, high-end subdivisions at commercial lots. Ano ang epekto ng urban expansion? Ang Barangay Lanang ay naging ehemplo kung paano nakaaapekto ang maayos na city planning at infrastructure investment sa bilis ng pag-unlad ng isang lugar. Sa pagdami ng hotels, restaurants, resorts, corporate offices at entertainment facilities, mas dumadami ang permits, regulatory fees, employment opportunities at cash flow. Pinagsama-sama ang lahat ng ito ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng Lanang ng isa sa pinakamataas na revenue-generating profile sa buong Mindanao. At habang patuloy itong tinatarget ng investors, mukhang hindi pa tapos ang paglago nito. Sa susunod pang dekada, inaasahang lalo pa itong aangat bilang isa sa pinakamahalagang barangay sa buong Pilipinas. Number 7. Barangay Ayala Alabang, Muntinlupa City. One of the most exclusive, high-valuation residential zones in the Philippines. Mula sa Davao, lilipat naman tayo sa timog ng Metro Manila, sa lungsod ng Muntinlupa, tahanan ng isa sa pinaka-prestihiyosong residential enclave sa Pilipinas, ang Ayala Alabang. Sa kahabaan pa lamang ng mga malalagong puno, maluluwang na kalsada at mga mansyong nakatago sa likod ng matataas na pader, alam mong makakapasok ka sa isang komunidad na may mataas na antas ng privacy, seguridad at yaman.
Hindi lamang magagara ang mga bahay dito. Karamihan sa mga lote ay may sukat na hindi bababa sa 800 square meters. Samantalang ang iba ay umaabot ng higit sa 1,500 square meters o higit pa. Sa bawat parcel of land, milyon-milyon ang halaga. At dahil sa laki ng barangay at dami ng high-value properties, natural na napakalaki ng nakokolektang real property tax mula rito. Ang barangay ay hindi lamang residential. Mayroon din itong private schools, commercial strips, fitness clubs at exclusive amenities. Bakit napakayaman ng Ayala Alabang? Una, ito ay isang zoned elite residential community. Hindi basta-basta ang pagdevelop ng lugar. Mula noong 1980s, maingat na binalangkas ang layout ng mga subdivision, parks at community facilities upang masiguro ang premium real estate positioning. Dahil dito, ang presyo ng lupa ay tuloy-tuloy na tumataas sa paglipas ng mga taon. Kahit ang pinakamaliit na lupa ay umaabot na ng 10 milyon. Pangalawa, napakataas ng income demographic ng mga residente. Karamihan sa kanila ay mga negosyante, executives, celebrities, at mga pamilyang kabilang sa upper economic class. Ang ganitong demographic ay nagdudulot ng mataas na spending power, mas maraming negosyo sa paligid at mas maraming associative revenue streams. Pangatlo, malaki rin ang papel ng community governance at development management sa maayos na pagsasaayos at pangangalaga sa komunidad, lalo pang tumataas ang desirability ng lugar na nagre-resulta sa mas mataas na market value ng bawat property. Ano ang epekto sa lungsod at rehiyon? Ang Ayala Alabang ay hindi lamang barangay. Isa itong simbolo ng high-value suburban living. Ang revenue na nanggagaling sa lugar ay nakakatulong hindi lang sa barangay governance, kundi pati na rin sa kabuuang budget ng Muntinlupa. Tumataas ang kapasidad ng lungsod na magbigay ng serbisyo, magtayo ng infrastruktura at paunlarin ang iba pang barangay. Kung may barangay na nagpakita kung paano pinahahalagahan ng urban planning at exclusivity ang ekonomiya ng isang lugar, Ayala Alabang ang malinaw na halimbawa. Hindi ito commercial tulad ng BGC at hindi rin business district tulad ng Makati CBD. Ngunit ang yaman nito ay nakaugat sa real estate dominance at high-end suburban identity na kilala sa buong Pilipinas. Number 6. Barangay San Lorenzo, Makati City. An urban powerhouse combining luxury residential spaces and major commercial districts. Tuloy tayo sa lungsod na kilala bilang sentro ng negosyo sa Pilipinas, Makati City. Sa dami ng barangay dito, may ilang nagtataglay ng napakalaking yaman dahil sa commercial at real estate value ng kanilang nasasakupan. Isa sa mga nangunguna ay ang Barangay San Lorenzo. Kung narinig mo ang pangalan, malamang ay naisip mo ang mga eksklusibong subdivision, malalawak na lote, at matatatag na pamilyang nakatira dito. Ngunit ang San Lorenzo ay higit pa sa simpleng village. Nasa loob ng barangay ang ilan sa pinakamahalagang commercial na espasyo sa buong Pilipinas. Kabilang ang Greenbelt, Glorieta, at mga high-end malls, hotels at office towers na bumubuo sa Makati Lifestyle District. Bakit isa ito sa pinakamayaman? Ang dahilan ay ang tatlong sumusunod: land value, commercial concentration, at economic mobility. Una, ang subdivision area ng San Lorenzo ay isa sa may pinakamataas na residential land valuation sa Metro Manila. Ang bawat square meters ng lupa dito ay napakataas ng presyo at dahil marami sa mga ari-arian ang malalaki at matatagal ng pagmamayari, tumataas ang assessed value taon-taon. Pangalawa, ang Greenbelt at Glorieta Complex sa bahagi ng San Lorenzo ay nagdadala ng libo-libong negosyo mula retail, dining, fashion, technology at entertainment. Bawat tindahan, restaurant, butik at opisina ay nangangailangan ng permits at regulatory fees.
at malaking porsyento nito ay pumapasok din sa revenue profile ng barangay. Pangatlo, ang San Lorenzo ay nakikinabang sa foot traffic economy. Sa dami ng mamimili, empleyado, turista, manggagawa at residente na naglalakad sa lugar araw-araw, nagiging buhay na buhay ang ekonomiya. Ang tuloy-tuloy na negosyo ay lumilikha ng stable revenue streams na nagtatatag ng barangay bilang isa sa pinakamayaman sa buong bansa. Ang epekto ng kombinasyon ng residential at commercial zones. Kung sa ibang barangay ay malinaw ang linya sa pagitan ng residential at business districts, sa San Lorenzo ay nagkakaroon ng unique synergy ang dalawa. Ang mga exclusive homes ay nagbibigay ng mataas na value taxes, samantalang ang malls at office towers ay naglilipat ng malaking business revenue. Sa pagsasanib na ito, malinaw kung bakit umaangat ang San Lorenzo, hindi lamang sa Makati, kundi maging sa buong Pilipinas. Number 5. Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. The Philippines' ultra-modern financial and lifestyle capital. Kung may barangay sa bansa na tunay na kumakatawan sa modernong Pilipinas, walang iba kundi ang Barangay Fort Bonifacio o mas kilala ngayon bilang BGC, Bonifacio Global City. Ito ang lugar na nagbago ng pananaw ng bansa tungkol sa urban living. Mataas ang mga gusali, malalawak ang sidewalks, organisado ang city planning at world-class ang lifestyle destinations. Umaapaw rin ang negosyo mula umaga hanggang madaling araw. Ang Fort Bonifacio ay dating bahagi ng isang military reservation. Ngunit nung huling bahagi ng 1990s hanggang 2000, dumaan ito sa isa sa pinakamalaking real estate transformation sa kasaysayan ng bansa. Mula sa isang malawak at hindi pa masyadong nagagamit na lupa, naging isa itong state-of-the-art business district na ngayon ay tahanan ng multinational companies, high-end residential towers, global retail brands, top-tier restaurants, international schools, art institutions at mga luxury workspaces. Bakit partikular na mayaman ang Fort Bonifacio? Ang sagot ay nasa kombinasyon ng economic density, commercial concentration, at ultra-highland valuation. Una, ang presyo ng lupa sa BGC ay kabilang sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Sa ilang lugar, umaabot ito ng hundreds of thousands per square meter at ang property appreciation ay isa sa pinakamabilis sa kasaysayan ng Philippine real estate. Bawat condominium, bawat office tower, bawat retail strip ay nag-aambag ng malaking tax revenue. Pangalawa, ang BGC ang tahanan ng maraming multinational headquarters at BPO companies. Ang mga kumpanyang ito ay nagbibigay ng malaking business taxes, regulatory fees at employment na nag-aangat sa ekonomiya ng lugar. Dahil dito, umiikot ang malaking pera sa Fort Bonifacio araw-araw, mula sa sweldo ng empleyado hanggang sa operations ng malalaking negosyo. Pangatlo, ang consumer spending power sa lugar ay napakataas. Ang mga nagtatrabaho dito ay kadalasang kabilang sa middle at upper middle income bracket, habang ang mga nakatira ay may kakayahang mag-invest sa high-end properties. Ang ganitong antas ng financial activity ay nagbibigay ng mass-scale revenue sa buong barangay at lungsod. Urban significance. Ang Fort Bonifacio ay hindi na lamang barangay. Isa na itong economic symbol. Ang pagkakaroon ng modernong infrastruktura, urban design, pedestrian-friendly environment at global standard amenities ay nagbunga ng napakalaking halaga sa ekonomiya. Hindi lang para sa Taguig, kundi para sa buong bansa. Sa maraming paraan, maituturing na ang Barangay Bonifacio ay isang tunay na city within a city. At habang patuloy ang pagdevelop ng mga bagong districts, office towers, transport systems at residential enclaves, inaasahang lalo pang tataas ang yaman nito sa mga susunod na taon. Number 4, Barangay San Miguel, Manila. A historic center of power, wealth, and political influence. Kung ang BGC
ay sumisimbolo sa makabagong pag-unlad. Ang Barangay San Miguel sa Maynila naman ay sumisimbolo sa kasaysayan, impluwensya at tradisyonal na yaman. Ang barangay na ito ay may kakaibang katangian na matatagpuan lamang sa iilang lugar sa Pilipinas. Ito ang tirahan ng mga makapangyarihang institusyon at pamilya at lokasyon ng mga gusaling may malalim na papel sa politika at ekonomiya ng Pilipinas. Pinakasikat na landmark sa barangay na ito ang Malacañang Palace, ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Dahil dito, ang San Miguel ay naging sentro ng kapangyarihan at kalakip ng kapangyarihang ito ay ang presensya ng mga institusyong may malaking budget, operasyon at yaman. Ngunit higit pa rito, ang Barangay San Miguel ay tahanan din ng ilang old rich families at ancestral properties na nakatayo na sa loob ng maraming dekada, kung hindi man ay siglo. Ang mga lupang ito ay may matataas na historical and cultural value, kasabay ng mataas ding assessed market value. Bakit ito kabilang sa pinakamayaman? Ang yaman ng San Miguel ay nagmumula sa institutional presence at prime location. Una, ang presensya ng Malacañang at mga kaugnay na opisina ay nagdudulot ng mataas na operational funding, security infrastructure at maintenance spending. Habang mas maraming government offices at historical structures ang nasa barangay, mas rumarami ang transactions at regulatory activities. Pangalawa, ang mga ancestral homes at heritage estates ay may napakataas na valuation dahil sa laki ng mga lote at katayuan ng lugar bilang isang protected heritage zone. Sa real estate market, ang ganitong uri ng lugar ay bihira, kaya naman mataas ang market at assessed value ng mga property. Pangatlo, ang strategic location nito sa Manila ay nagdudulot ng mas mataas na commercial potential, lalo na sa mga institusyon at establishments na nagsisilbing support services para sa government operations. Isang barangay na may pambansang papel. Ang San Miguel ay hindi tulad ng modern urban districts. Ang yaman nito ay kumakatawan sa pamana at impluwensya. Dahil dito, nananatili ito sa listahan ng mga pinakamayaman kahit hindi ito kasing laki o kasing commercial ng mga business districts. Ang kanyang yaman ay nakaugat sa bigat ng papel nito sa bansa. Isang bagay na hindi madaling tumbasan. Number 3, Barangay Ugong Norte, Quezon City. Ang Neo-Urban District powered by BPO Growth and High Density Development. Para sa ikatlong pwesto, lilipat tayo sa Quezon City, ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila at isa sa mga pinakamalaking urban economy sa Pilipinas. Dito natin matatagpuan ang Barangay Ugong Norte, isang lugar na ngayon ay kinikilala bilang tahanan ng isa sa pinaka-dynamic na urban centers, ang Eastwood City. Ang Eastwood City ay unang tinaguriang IT park sa bansa. At simula noong early 2000, ito ang naging puso ng BPO boom sa Pilipinas. Ang araw-araw na daloy ng libo-libong empleyado, 24/7 lifestyle at napakatinding commercial activity ay naging dahilan ng pagtaas ng yaman at kahalagahan ng barangay. Bakit napakataas ng yaman ng Ugong Norte? Una, mayroong massive BPO concentration sa loob ng Eastwood. Ang tax revenue mula sa kumpanya, commercial establishments, restaurants, retail shops at entertainment centers ay napakalaki. Ang operasyon ng mga kumpanyang ito ay tuloy-tuloy, araw at gabi. Kaya ang economic activity ay hindi humihinto. Pangalawa, ang high-density residential developments tulad ng condominiums ay nagbibigay ng malaking property tax contributions. Sa dami ng high-rise towers sa lugar na ito, ang total assessed value ng residential properties ay ilan sa pinakamalaki sa buong QC. Pangatlo, ang Eastwood City ay naging self-contained urban hub na nangangahulugang halos lahat ng pangangailangan, trabaho, tirahan, pagkain, shopping, libangan ay nasa loob na ng distrito.
Sa ganitong setup, napakataas ng capacity ng barangay na mag-generate ng revenue mula sa iba't ibang sektor. Urban lifestyle and economic impact. Ang Ugong Norte ay malinaw na halimbawa ng barangay na yumaman dahil sa digital economy at modern workforce. Habang lumalawak ang BPO industry, lumalawak din ang pangangailangan para sa tirahan, serbisyo at komersyo. Ang resulta ay isang barangay na may napakabilis na pag-usbong, isang urban zone na halos hindi natutulog. Number 2, Barangay Forbes Park, Makati City. The most exclusive residential enclave and symbol of old world wealth in the Philippines. Sa ikadalawang pwesto, narito ang barangay na pinapangalanan ng marami bilang Beverly Hills of the Philippines. Ito ang lugar na sinasabing tirahan ng mga pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, mga ambassador, diplomats, business magnates at personalities na bumabalangkas sa ekonomiya ng bansa. Walang iba kundi ang Barangay Forbes Park. Itinatag noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang Forbes Park ay isa sa unang high-end gated subdivision sa buong Southeast Asia. Idinisenyo ito upang maging tahanan ng pinakamataas na antas ng lipunan. Isang lugar na tahimik ngunit napakayaman. Malawak ngunit eksklusibo lamang para sa piling pamilya. Kilala ito sa mahahabang kalsadang napapalibutan ng matatayog na puno, malalawak na hardin at mga mansyong napakalaki ng lote. Ano ang dahilan ng napakalaking yaman ng Forbes Park? Ang pangunahing sagot ay real estate value. Sa Forbes Park, ang karaniwang lote ay nagsisimula sa humigit kumulang 1,000 hanggang 2,000 square meters, habang ang iba ay umaabot ng higit sa 3,000 square meters. Sa isang lungsod tulad ng Makati, kung saan ang bawat square meters ay napakataas ng presyo, ang Forbes Park ay kabilang sa may pinakamahal sa lahat. Ang bawat ari-arian dito ay may market value na umaabot sa daan-daang milyon at ang property tax na nagmumula sa mga ito ay napakalaki. Sa barangay na may hindi hihigit sa ilang daang tahanan, ang kabuang halaga ng lupa ay lumalampas pa rin sa maraming urban districts sa Pilipinas. Pangalawa, ang prestihiyoso at seguridad ng lugar ay patuloy na nagpapalakas sa demand. Kapag ang isang lugar ay naitatag bilang tahanan ng elite class, lalo itong nagmimistulang simbolo ng katayuan. Sa loob ng maraming dekada, nanatili ito na isa sa pinakamimithing address sa bansa. At ang desirability na ito ay direktang nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng property valuation. Pangatlo, ang Forbes Park ay matagal nang nakaugnay sa old rich families ng Pilipinas. Mga pamilyang may negosyo sa banking, real estate, retail, agriculture, manufacturing, energy at iba pang sektor. Ang presensya ng ganitong mga pamilya ay nagbibigay hindi lamang ng economic class, kundi pati ng political at social influence sa barangay. Legacy of exclusivity. Ang kabuang disenyo ng Forbes Park ay malawak na lote, mahigpit na security measures, private roads at controlled access points ay nagpapanatili sa katahimikan at privacy ng mga residente. Ito ay kabilang sa iilang lugar sa bansa na tunay na nakakamit ang konsepto ng luxury suburbia sa gitna ng isang abalang metropolis. Ang Forbes Park ay hindi lamang barangay. Isa itong institusyon, isang address na nagpapatuloy sa tradisyon ng nakalipas habang nakapaloob sa modernong urban landscape. At habang patuloy na tumataas ang presyo ng lupa at demand para sa high-end exclusivity, nananatili itong isa sa pinakamarangyang barangay sa buong bansa. Ngunit may isang barangay na mas mataas pa ang naitalang kita. Mas malaki ang kontribusyon sa revenue at mas malinaw ang track record ng pagiging mayaman. Ang barangay na nasa ating top 1. Number 1, Barangay Bel Air, Makati City. Consistently listed among the highest earning barangay in the Philippines. Sa pinakaitaas ng listahan,
Narito ang Barangay Bel Air, isang barangay na hindi lamang tinitingala dahil sa yaman ng mga residente, kundi dahil sa mismong financial performance nito. Sa ilang public reports, ang Bel Air ay naitala na mayroong isa sa pinakamataas na barangay income sa buong bansa, kasama ang internal revenue, business taxes, fees at iba pang streams na pumapasok taon-taon. Ang Bel Air ay may kakaibang katangian na hindi matatagpuan ng sabay-sabay sa ibang lugar. Exclusive high-end village, strategic commercial areas, border ng Makati Business District, historical stability as a residential community. Dalawang mukha ng Bel Air, residential at commercial. Sa isang banda, ang Bel Air Village ay isang tahimik at prestihiyosong subdivision na may malawak na lote, maayos na community planning at mataas na property valuation. Katulad ng Forbes Park, ang halaga ng lupa dito ay milyon-milyon at ang property tax ay malaking bahagi ng revenue. Ngunit sa kabilang banda, ang Bel Air ay nakapaloob din sa isang strategic commercial belt na pumapaligid sa Makati Avenue at Jupiter Street. Dito matatagpuan ang napakaraming negosyo, restaurants, offices, retail stores, bars, clinics, commercial buildings at iba pang establishmento na araw-araw ay dinadaluyan ng malaking pera. Ang kombinasyon na ito ng high-value residences, high-density commercial zones ay nagre-resulta sa napakataas na kita ng barangay. Sa ilang historical reports, lumampas pa ito sa iba pang barangay sa lungsod na nagpatibay sa reputasyon nito bilang pinakamayaman sa bansa. Bakit nangunguna ang Bel Air? Number 1, land valuation. Ang residential lot sa Bel Air ay may mataas na market price dahil sa lokasyon at kalidad ng komunidad. Ang bawat ektarya ng lupa dito ay maituturing na premium asset. Number 2, commercial power. Ang Jupiter Makati Avenue Belt ay isa sa pinakamakapal na commercial clusters sa lungsod. Bawat negosyo ay nagbabayad ng business permits at regulatory fees. Community organization. Ang Bel Air Village Association ay kilalang mahusay na pamamahala at community programs. Ang maayos na organization ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mataas na desirability ng lugar. Number 4, strategic position in Makati. Ang Bel Air ay literal na nakasandal sa Makati CBD. Ito ang nagiging daanan ng malalaking volume ng taong kumikilos sa negosyo, serbisyo at komersyo. Sa loob ng maraming taon, nananatili itong isa sa mga barangay na may pinakamalaking kinikita. Isang trend na hindi basta-bastang bumababa kahit nagbabago ang ekonomiya. Ang larawan ng pinakamayamang barangay sa bansa. Ang Bel Air ay kumakatawan sa isang uri ng barangay na yumaman hindi dahil sa isang salik lamang, kundi dahil sa isang ekonomikong ecosystem. Sa pagitan ng residential exclusivity at commercial power, nakabuo ito ng isang financial structure na nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon. Kung ang Forbes Park ang simbolo ng personal na yaman, ang Bel Air naman ang simbolo ng barangay level economic strength. Isang komunidad na tumatakbo gaya ng isang matatag na microcity sa loob ng Makati. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, malinaw na ang konsepto ng pinakamayamang barangay ay hindi lamang nakabase sa dami ng mansyon o presensya ng mga kilalang personalidad. Ito ay tungkol sa economic activity, land valuation, governance, location at historical development. Ang 10 barangay na ating tinalakay ay nagmula sa iba't ibang lungsod at rehiyon. Ngunit may iisang katangian. Sila ang nagiging tulay sa pag-unlad ng kanilang lungsod. Ang kanilang yaman ay hindi lamang para sa iilang residente. Ito ay nagbibigay ng trabaho, negosyo, oportunidad at mas malawak na urban growth. Sa huli, ang yaman ng isang barangay ay sumasalamin sa pagkakaisa ng pribado at pampublikong sektor, sa mahusay na urban planning at sa patuloy na pag-ikot ng ekonomiya. Habang lumalaki ang mga lungsod at nagbabago ang bansa, magbabago rin ang mga ranking,
Ngunit mananatiling mahalaga ang mga barangay na ito bilang mga haligi ng modernong Pilipinas. Alin sa mga barangay na ito ang napuntahan mo na? I-comment lang sa ibaba ng video na ito. Huwag rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na para sa mga video na katulad nito.